Good morning mga ka-OK, magandang umaga, lungsod ng Olongapo. Samahan niyo po kami ngayong umaga para iabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita. Sa pamamagitan po yan ng ating programang Pinalakas True Online. At hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation na naglalayong ihatid ang mga mahahalagang kaganapan at impormasyon mula sa Olongapo City Police Office sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Master Sergeant Jason Arganillo, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynold D. Parentela, ang Community Affairs Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gapo. Siyempre dito lamang po yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Ayan, thank God it's Thursday. Today is June 5, unang araw ng Huwebes sa buwan ng Hunyo ngayong taon, at nasa kalahating buwan na po tayo ng taong 2025. That's right, partner. No, maliban po dyan ay nakakaranas na po tayo ng pag-ulan sa buong bansa. Hudyat po yan mga ka-OK na panahon na po ng tag-ulan. Sa mga ka-OK na nasa labasan ngayon at nasa lansangan, gayon din sa palengke na mamasada at nagtitinda, naku po, mag-ingat po tayo mga ka-OK dahil uso po ngayon tag-ulan ang magkasakit. Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa po ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan po sa pagpapatupad ng peace and order sa ating lungsod. Siyempre sa pamamagitan po yan ng ating PNP activities sa ilalim po ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Charlie Donato Umayam. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, angad namin ang inyong kaligtasan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! At ang lahat ng yan ay patuloy po namin papatupad sa ilalim ng pamumuno ng aming bagong Chief PNP, Police General Nicolas D. Torre III, na may layunin pong mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa komunidad. Kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director Police Brigadier General Jean Fajardo, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga ka-OK. At sa pagpapatuloy mga ka-OK, ang datos ng ating Weekly Accomplishment Report mula po noong May 26 hanggang June 1, 2025. Sa kabuuan, meron po tayong 17 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pamumuno po ng aming City Director Police Colonel Umayam mula po sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, ang Olongapo City Police Office po ay nakapagtala ng 11 drug personalities arrested mula po sa matagumpay na sinagawang 8 anti-illegal drug operations, kung saan nga po ay nakapagkumpiska tayo ng kabuuang 21.747 grams ng shabu na may kabuuang standard drug price value na 147,879 pesos. Kaugnay nito, dalawang street-level individual o SLI naman ang matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Police Station 3 mula sa kanilang ikinasang bypass operation sa may Norton Extension sa may Barangay New Calalaki, Olongapo City noong May 30 taong kasalukuyan, kung saan naaresto ang isang alias Cecil at alias Randy, mga residente sa nabanggit na barangay, Olongapo City, at kilala rin sa pagtutulak at pagbebenta ng illegal na droga dito sa ating lungsod. Nakumpiska sa mga suspect ang 5 pirasong sachet ng hinihinalang shabu na may eksaktong timbang na 15 grams at may standard drug price value na 102,000 pesos. Kasama din sa na-recover ang 500 peso bill na nagsisilbing mark money. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Police Station 3 ang mga inarestong suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ayon naman kay Police Colonel Umayam, patuloy na pinaiigting ng Olongapo City Police Office ang kampanya nito kontra iligal na droga bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kaayusan sa lungsod para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayang Olongapeño. Samantala, para naman po sa ating accomplishment on wanted person, 6 na wanted persons naman po ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula po sa kanilang magkakahiwalay na kinasang manhunt operations. Kaugnay nito, ang tauhan ng Olongapo City Mobile Force Company ay nagsagawa ng manhunt operations sa May Purok 7, Barangay Matain, Subic, Zambales, kung saan naaresto po ang isang wanted person na may alias Neri sa bisa po ng warrant of arrest na inisyu ng 3rd Judicial Regional Trial Court Branch 19 lungsod ng Olongapo dahil po sa kasong homicide na may nirerekomendang piyansa na 120,000 pesos. Maliban dyan, partner, ang tauhan ng Olongapo City Intelligence Unit ay nagsagawa din ng manhunt operation sa may Jasmine Street, Barangay Barreto, Olongapo City, kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng isang wanted person na may alias JR sa bisa ng warrant of arrest na inisyu rin ng 3rd Judicial Regional Trial Court Branch 98 lungsod ng Olongapo. Dahil sa kaparehong kasong homicide na may nirerekomendang piyansa na 120,000 pesos. At yan po ang mga ilan sa mga operational accomplishment ng Olongapo City Police Office sa pakikipagtulungan po ng ating mga barangay sa pamahalaang lungsod ng Olongapo at pati na rin po ang mga Barangay Intelligence Network o BIN. Mga ka-okay, para naman po sa ating information operations. Ayan, dumako naman po tayo sa ating information operation. Kilalanin natin ang ating bagong pinuno ng pambansang pulisya, partner, no? Yes. Ayan, nung June 2 po, no, isang makasaysayang aktibidad po ang ating natunghayan na kung saan nga po buong tapang at may pagpapakumbabang tinanggap ng ating bagong Chief PNP General Nicolas Torre III ang bago niyang pwesto bilang 31 PNP Chief ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas at nangakong pagsisilbihan niya ang mga Pinoy with honor, excellence, and integrity sa ilalim po ng kanyang liderato. Ito mga kahukay, bibigay lang tayo ng konting background. Ang aming pong bagong PNP Chief na si General Torre III ay tubong Hulusulu at lumaki po sa may South Cotabato. So, most probably, taga Mindanao, Ayan. Siya po ay miyembro ng PNP taga-paglunsad class of 1993 and he makes history as the first PNP alumnus to lead the 231,000 strong men and women of the Philippine National Police. Ayon po sa kanyang ilan sa kanyang mga interview, nangako po si General Torre na aakayin ang buong PNP sa tamang daan at grounded in unity and guided by the principles of the rule of law. Maliban po dyan ay pinasalamatan din po ni General Torre ang aming outgoing Chief PNP na si PNP Chief Retired General Romel Francisco Marbil sa kanyang mahabang serbisyo sa PNP at maging ang iniwan nitong legacy na sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ayon kay General Torre, may 3 core pillars na ipapatupad ang kanyang liderato sa PNP. Ito, medyo ngayon, mainit to ngayon na pinag-uusapan sa ating organisasyon. Ang una ay ang swift and responsive public service kung saan nga po 3-minute response na inuumpisahan na po yan sa ating kamay nilaan, partner. At yan talaga ay binibigyan ng pagkakataon na ma-actionan kaagad, Yes. or makapag-responde within 3 minutes. Yun talaga yung gusto niyang bigyan diin. Kailangan pag umaksyon, aksyon agad. At ang kapulisan ay hindi ba na basta-basta makikita sa police station. Because ang mga pulis ngayon nasa telepono na. Ayan. So, kailangan po pag ganyan may mga insidente, nakawan o anumang krimen, kailangan po
tawag agad. Mabilis na tumawag sa police station. Yes. hotline. Pangalawa po yan ang unity and moral sa hanay ng PNP. As General Torres said, and I quote, "We will strengthen our core from within, guided by discipline, mutual respect, and leadership by example." So maganda rin yun, partner, no? Kasi andoon yung gusto niya palakasin yung moral within our organization or institution. At pangatlo po at pinakahuli, accountability and modernization. Nananawagan po siya General Torre, ang aming pong bagong Chief PNP, sa buong kapulisan na ibigay nila ang kanilang the best training, best leadership, best support, and best opportunity to grow the PNP institution upang protektahan po ang sambayan ng Pilipino hindi lamang po laban sa krimen kundi sa iba pang threat groups. Naku, marami pa tayong iuulat, no, partner, no. Magbabalik po ang balitang pulis ka po matapos lamang po ang ilang paalala. Manatiling nakatutok sa himpilan ng 97.5. Balitang Pulis ka po. Muli nagbabalik ang inyong palitang pulis ka po. Dito lamang po yan sa himpilan ng 97.5. Muli po sa pagpapatuloy ng ating information operation, partner. Ayan. Muli ang inyong Olongapo City Police Office ay nagpapaalala po sa ating mga kababayan patungkol sa pagpapakalat po ng maling balita o impormasyon. Nananawagan ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago po ito ibahagi online. Ang pagpapakalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa ating komunidad. Ang ganitong balita ay mabilis na kumakalat sa social media dahil na rin po sa mga irresponsableng taong nagbabahagi nito na hindi inaalam ang katotohanan. Kami po sa kapulisan ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa. Sa ilalim po yan ng batas na tinatawag na Anti-Fake News Act of 2017. Naniniwala po ang Olongapo City Police Office ng pagkalat ng mga peking balita ay isang seryosong bagay at may kaparusahan. Nananawagan po kami sa publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating komunidad. At para naman po sa ating community engagement, nakiisa po ang Olongapo City Police Office sa isinagawang Character Enhancement Program ng Subic Bay Baptist Church kahapon June 4 sa may barangay Nyukabalan, Olongapo City. Ang nasabing aktibidad ay nilahukan o nakiisa rin po sa nasabing aktibidad ang Bureau of Fire and Protection or the BFP at ang Pensacola Christian College bilang bahagi po ng kanilang summer mission trip and outreach dito po sa lungsod ng Olongapo. Layunin po ng aktibidad na ito na palaguin ang karakter at pagkatao ng isang individual upang mas lalong maging mabuting tao, mas epektibong miyembro ng lipunan at mas produktibong bahagi ng kanilang institusyon. Maraming salamat po sa pamunuan ng Subic Bay Baptist Church at Pensacola Christian College at kung saan nga po ay partner, no, nandun pa rin po ang ilan nating mga kasamahan para yes, sa kanilang, lalo na yung mga kasamahan nating kababaihan, no? Yes, para sa kanilang second day activity. At yan po ang ilan sa ating accomplishment ng community engagement and intensified information operation. Siyempre ang lahat ng yan ay na aming aktibidad ay bahagi po ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP. Sa pamamagitan ng Community Affairs and Development, kaya naman po hinihikayat namin ang lahat ng ating mga ka-OK na makiisa upang lalo po nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo pulis ka po. At sa pagpapatuloy naman, dumako tayo sa pamimigay ng safety tips at para sa ating mga ka-OK na talaga namang kapaki-pakinabang. Naku, maganda yan, partner, kasi umpisa pa lang ng ating programa kayo na nabanggit na natin yung manakanakang pag-ulan. Yes, at talaga naman na panahon na kasi talagang tag-ulan. Yes, opisyal na po idineklara ng Pag-asa na panahon na po ng tag-ulan sa buong bansa. Kaya naman po narito ang safety tips para sa inyo ngayong araw para sa panahon ng tag-ulan.
Ayan, i-monitor po ang ulat ng panahon sa inyong mga TV, radyo, sa inyong social media account. Ugaliin din pong magdala ng mga panangga sa ulan tulad ng mga payong, kapote, gayon din ang bota. Suriin kung mayroong mga kailangang ayusin o kumpunihin po sa loob ng inyong tahanan, lalo-lalo yung mga ating mga bubong, partner. Yes, Ano? at mamaya may bagyo. Yes. Mga natanggal ng mga pako sa kanilang mga bubong. Ayan. Lalo-lalo yung mga alulod. Yes, partner. No? Di ba, At syempre, partner? oo, partner. At syempre, dahil nga po ay aayusin ang inyong mga or kukumpunihin ang mga sirang gamit sa inyong tahanan, dapat pag-usapan din po ng inyong pamilya ang paghahanda para sa gawaing paglilikas kung sakaling magkaroon talaga ng malakas na bagyo. Maghanda ng first aid kit, damit, flashlight, kandila, battery-powered radio, at tubig na at saka, syempre, napaka-importante nito, ready-to-eat food. Ayan, magtabi po at ilagay ang pera. Gayon din po ang importanteng dokumento sa waterproof na lalagyanan. Napakahalaga po niyan, partner. Yes, partner. Totoo yan. Lalo na yung mga, halimbawa, mga dokumento. Ano ba yung mga mahalagang dokumento? Mga... Birth certificate. Yes, titulo ng lupa. Titulo ng lupa. Yan. Kasama rin yan kung kayo po ay may mga anak na nag-aaral, kailangan pong isinop natin yung kanilang mga baptismal, yung kanilang mga certificates, Yes, na kung saan magagamit sa pag-aaral. Yung titulo ng lupa na nakasanlang tira sa'yo. Ayan. Ayan. Ayan, i-charge ang cellphone o power bank para po maging handa sakaling mawalan po ng kuryente. Ayan, napakadalas niyan, partner. At alam naman natin no nakaraang buwan ng Marso, no, ay talaga namang ito ay Fire Prevention Month at tawis po namin ipaalala at siyempre sa paggamit po ng mga kandila, lampara ay mag-ingat din po sa paggamit. No, baka mamaya umuulan na nga po, ay Yes, tayo pa ay mabiktima pa no ng sunog. Nako, yung mga tira-tira mo nung pisang patay. Baka Oo. naman sa sobrang dami noon ginamit mo, 'di ba, partner? At may mga habang umahangin Oo. yung kanilang mga kortina. Lalo na yung mga bahay-bahay na medyo Dikit-dikit. Yes. Mga combustion materials na kung saan nga po yung madaling magliyab. Siguro din pong nasa ligtas na lugar ang mga alagang hayop natin, mga pet natin, ano. Kailangan po maliban po sa ating mga mahalagang gamit, yung mga pet natin kailangan siguraduhin po na nasa ligtas din pong mga lugar. Ayan. At syempre, makiisa po tayo sa mga preemptive evacuation. Kapag nagpunta na po ang barangay o nag-announce na tayo ay kailangan ng lumikas, huwag na po matitigas ang inyong mga ulo. Tayo po ay sumunod dahil sila po ang nakakaalam ng inyong kaligtasan. Ayan, tama dyan, partner. At ang ating pong mga ka-okay, ang inyong pong mga sa aming mga police stations po sa inyong barangay, patuloy po na nagkakandak ng Uplan Bandilyo na kung saan nga po patuloy po na nananawagan at nagbibigay paalala bilang bahagi po ng ating public advisory. Ayan. At yan po ang aming mga bagyo safety tips para sa araw na ito at para naman po sa ating mga motorista, partner. Ayan, at para naman po sa ating mga road safety tips, unang-una po ay huwag mag-text o tumawag habang nagmamaneho dahil ito po ay nakakatawag ng pansin. Lalo na po kapag tayo ay hindi focus sa pagmamaneho, maaring tayo ay makakomit ng pagbangga sa mga tao, gayon din po sa ibang mga sasakyan. Isa rin po sa pinakamahalagang paalala, huwag magmaneho kapag tayo po ay nakainom ng alak. Ayan. So, isa po sa mga dahilan ng ating mga incident ng collision, ng aksidente dahil po nakainom tayo. So, iwasan po na magmaneho kapag tayo po ay nakainom. Ayan, at syempre kung tayo po naman ay inaantok habang nagmamaneho, ay pwede naman pong itabi no, sa kalsada. At syempre dapat yung tatabihang kalsada sigurado naman ding ligtas. Baka mamaya Yes, habang natutulog kayo hindi naman pala ligtas. Kayo naman po ang mabangga. No? Nag-ibang sasakyan. Puminto ka sa may accident prone area, di ba? Ayan. So delikado rin po yan. So dapat maging observant din po tayo sa ating pagtabi sa kalsada. Isa pa sa ating pong road safety tips at napaka-importante na madalas nating binabaliwala, no? Maging mapagbigay po tayo sa ibang sasakyan, sa mga tumatawid nating mga kapwa pedestrian sa mga kalsada. Ayan. So partner, no, ito yung isa sa mga napapansin ko. Kasi yung kadalasan sa mga nakasasakyan, binabaliwala na nila yung mga tumatawid nating mga ka-okay, lalo na sa mga pedestrian lane, ganyan.
No? So maging mapagbigay po tayo. At syempre gumamit po ng helmet tuwing sasakay ng motorsiklo o bisikleta at siguraduhin po na ang helmet, no, ay hindi lang helmet na pang bisikleta yung gagamitin ng mga nagmomotor kasi Mga yung iba half face. mga half face. Minsan yung tawag doon yung ano bang tawag natin doon, yung parang kasirola. Ano ba ibang term natin doon, partner? Yung helmet na sasaklob lang sa kanilang mga ulo. So dapat gamitin po natin yung karampatang lang na helmet na Yes, dapat usually mga pang pang bike lang yan pang bicycle, pang sa mga siklista. Panatilihin pong maayos ang kondisyon ng inyong sasakyan. So kailangan po bago po tayo umalis o bago po tayo magmaneho, sikapin po nating alamin ang mga kondisyon ng ating mga sasakyan. At ang isa sa mga pinakamahalaga, no, na kailangan nating sundin ay ang batas trapiko. Kapag alam po nating bawal pang umusad, huwag pong matigas ang ating mga ulo, kundi tayo ay maghantay at huminto lamang para mapagbigyan lang po natin yung tamang mga dadaan na sasakyan. At gumamit po siyempre ng seatbelt sa ating mga nagmamaneho. Isa pa sa mga napapansin ko, partner, sa mga pampublikong transportasyon, pag humihinto sila sa mismong sa mismong lane na, hindi na sila yung mismong tumatawid. Tumatabi para magsakay at magbaba ng pasahero. Sa mismong gitna na rin, yes, partner, which is no? nagko-cause ng traffic. Ng congestion. Hindi man hindi natin ito ramdam, pero pagka may isa sa mga ganon is nagko-cause na ng traffic kasi dugtong-dugtong. Yes, partner. Naku, marami pa tayong ibabalita. Magbabalik po ang inyong Pulis Gapo. Matapos po ang ilang paalala, manatili po nakatutok sa ating himpilan. Dito lamang po yan sa 97.5. Balita Pulis Gapo. Muli nagbabalik ang inyong balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa 97.5. Para naman po sa ating pagpapatuloy, partner. At para po sa mga katanungan, suggestion, sumbong o kahit anong impormasyon, maaari pong mag-suggest sa aming pinakamalapit na barangay. Gayon din po sa pinakamalapit na police station sa inyong lugar. At kaya naman po dahil dyan, ibibigay po namin sa inyo ang mga hotline numbers para mas mabilis po kayo maka-access sa serbisyo ng Pulis Gapo. At para naman po sa Olongapo City Cyber Response Team na matatagpuan po ito sa 164 sa Barreto, sa Campo. Ito po ang kanilang hotline number, ang 0908-590-5564. At para naman po sa Olongapo City Headquarters, 0998-598-5546. Narito naman po ang hotline number ng Mobile Force Company, ang 0920-415-4070. At para naman po sa Police Station 1 na nakakasakop po sa Barangay Kalaklan, West Bahak-Bahak at West Bahak-Bahak, narito po ang kanilang mobile number, ang 0998-598-5547. Para naman po sa Police Station 2 na nasasakupan po ang mga barangay Nu Banikain, Nu Kababae, Nu Ilalim at West Tapinak, ang kanilang pong hotline number ay 0998-598-5549. At para naman po sa Police Station 3 na nakakasakop po sa Barangay New Asinan, Barangay Pag-asa, Barangay New Kalalaki at Barangay East Tapinak, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5561. Samantalang sa Police Station 4 naman po na nakakasakop sa Barangay Old Cabalan at New Cabalan, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5563. Samantalang sa Police Station 5 naman po na nakakasakop sa Barangay Mabayuan, Barangay Gordon Heights at Barangay Santa Rita, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5563. At sa Police Station 6 na nakakasakop sa may Barangay Barreto, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5569. At para naman po sa ating social media account, please follow our Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. Please like, comment, and share namin po na rin po sa aming pong FB account at Olongapo City Police. Diyan po ninyo makikita ang aming mga activities and accomplishment. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office.
At nais din po namin i-promote ang programang Sumbong Nyo Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes, 12:30 hanggang 1:30 po ito ng hapon. Ganon din po ang programang Alagad ng Batas tuwing Biyernes ng gabi, mula po alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At ang Police News Network Facebook page. Gusto rin po namin i-acknowledge at pasalamatan ang tulong at suporta ng ating mga advocacy support groups. Siyempre nandiyan ang Right from the Heart Ministry with Pastor Erwin Cabalang. Ayan, Pastor Erwin, magandang umaga. Ang Peace Community Action Group headed by Miss Janet Glino. Nandiyan din ang Salaang Police Advocacy Support Group or the SPAG, the Integritas Heart for Detainees, and the Citizen Crime Watch or CCW. Maliban doon, partner, ano pa? Narito rin po ang Community Information Service Support Group or the CSISG headed by Sir June Legaspi. At nais din po namin batiin ng good morning, of course, ang presidente po ng Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Service Foundation International Incorporated or PARDS FII, si Ma'am Mirna Guevara. Ayan po, magandang umaga. Good morning, Ma'am Mirna. Ayan, at ganoon din po ang ating mga faith-based volunteers tulad na lamang ni Pastor Reynold Gamao at Pastor Odek Valbuena ng Subic Bay Baptist Church and from Jesus Miracle Crusade Ministry with Brother Boy Kaluya. Nais din po namin pasalamatan, of course, ang Project Dorcas ng Women in God Service or WINGS headed by Miss Analisa Balbuena. Ayan, kagaya nga po nabanggit ko kanina, no? Ito po yung second day ng ating Character Enhancement Program under the Subic Bay Baptist Church. At ngayong araw ay para naman po sa kanilang Ladies Conference, wherein ito pong kanilang activity ay merong temang Finding Your Identity in Jesus. So yan, sa lahat po ng ating mga Project Dorcas under the Women in God Service headed by Miss Analisa Balbuena, nandyan po tayo ngayon sa may Subic Bay Baptist Church kasama po ang ating Women in Uniform para po sa kanilang Character Enhancement Program. At nais ko din pong idagdag ng pasasalamatan si Pastor Cabalang. Of course, kasama din po sila po ang bumuo ng ating Bantay Kaligtasan. Maraming salamat po at panoorin po ninyo, i-like and share po ang ating Bantay Kaligtasan na ginawa po ng Olongapo City Police Office. Ay, at partner, meron pa akong idadagdag samantalang sa bukas ay June 6. Ayan, oo partner. Holiday, ayan. Holiday yan because para po sa ating mga kapatid na Muslim. Ang Olongapo City Police Office po sa pangunguna ng aming City Director Police Colonel Charlie D. Umayam ay nakikisa sa ating po mga kapatid na Muslim para po sa kanilang Eid al-Adha or the Feast of Sacrifice. Sa pagdiriwang po ng Eid al-Adha, ang mga kapatid po nating Muslim po ay nag-aalay ng mga hayop kagaya ng po ng tupa, baka, kambing bilang simbolo po ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala kay Allah. Ang bahagi ng hayop ay inuugnay sa tatlong bahagi, partner, no? Ang portion para po sa pamilya, portion para sa kanilang kaibigan at kapamilya, at portion para sa kanilang sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Bukod sa pag-aalay po ng hayop, ang mga kapatid po nating Muslim ay nagdaraos din po ng panalangin sa mga moske at nagbibigay po ng donasyon sa mga nangangailangan. At nagtitipon kasama ang kanilang pamilya at komunidad upang ipagdiwang ang Eid al-Adha. Ayan. So ayan po. Nakikisap po kami sa ating pong mga kapatid na Muslim. Ayan. At yan po ang hatid naming mga mahahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Lagi pong tandaan, ang usapin ng kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Master Sergeant Reynold D. Parentela. Muli ang pamunuan po ng Olongapo City Police Office sa ngalan po ng aming City Director Police Colonel Charlie Donato Umayam. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama po sina DJ Claire, DJ Miko, nakasama natin ngayon. And of course, Sir Mel and Sir Andrew for giving us the valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment and report. At syempre sa ating po mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa amin upang itaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod.
Dito lamang po yan sa lungsod ng Olongapo. Ako po si Police Master Sergeant Jason Argonulio. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes, no? Para po makinig ng ating programa tuwing Huwebes po ng umaga. Dito lamang po yan sa Balitang Pulis Gapo.